Let's go straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto dapat pang magpalakas kung nais na talagang makapaglaro sa NBA. Missing piece ng Gilas Pilipinas, Jordan Heading. Mas palalakasin pa yung threat ng Gilas Pilipinas beyond the 3-point arc. At Coach Tim Cone rebuilding ang peg. Double purpose, puro bata ang kinuha. Jordan Heading is definitely the missing piece of Gilas Pilipinas. His natural ability knocking down 3 points, perimeter shots will be added for the firepower of Gilas Pilipinas for their upcoming tournaments. And his experience overseas na kung gusto talagang makasabay ni Coach Tim Cone internationally at hanap niya yung talagang 3-point shooter, Jordan Heading should be his number 1 pick. Nothing to prove na to si Jordan Heading. Naglaro na sa NBL 1, bilig ng Japan, sa Taiwan, sa Gilas Pilipinas at ngayon nga po sa Strong Group Athletics. With Jordan Heading for the roster of Gilas Pilipinas is going to be a positive transformation for Gilas Pilipinas to be a match contender team internationally. Na alam naman natin ngayon yung 3 points, ginagamit na yan ng mga koponan sa buong mundo as their lethal weapon, na kung meron tayong Jordan Heading, siguradong makakasabay tayo. And for the future sake of the Ginebra Gene Kings and Coach Tim Cone, as well for the Gilas Pilipinas, eto na, Rigudon sa Ginebra. Nakuha nila from Terra Firma Jeep itong si Stephen Holt at Isaac Go. Ganun din si Ben Adamos galing ng Northport Batangpier. At drafted nila si Ron J. Abarrientos. Mas bibilis dito ang Ginebra at yung inside presence ng mga big man na na-acquire po ng Ginebra from trades, na pinaghalong mga bata at veterano ngayon ang Ginebra. Para bang passing of the torch na double purpose din ng ginawa ni Coach Tim Cone. Kinuha ni Coach Tim Cone yung mga former Gilas players din na sila Isaac Go at RJ Abarrientos, na malaking bagay to if ever kailanganin ni Coach Tim Cone na mga replacement o additional players para sa Gilas Pilipinas. Nasa discarding to, madaling mahuhugot ni Coach Tim Cone yung mga batang to. And for Kai Sotto, basketball skill, IQ, nandun na lahat. Processing and on the way up na. Maganda yung mga numero niya sa bilig ng Japan. Yung pagtaas ng level ng kanyang laruan na ipamalas niya kontra Latvia sa nakarang FIBA Olympic Qualifying Tournament. Eto na, nandun na abot kamay na ni Kai Sotto. Pero since nag-i-start pa lang yung team ni Kai Sotto para improve yung kanyang physical strength, build his power, pati yung pagpapalaki ng kanyang katawan at more muscle to be added, na kailangan na nilang mag-double time dahil ang magiging concern ng mga agent NBA teams na yung 2 beses na injury na kanyang nakuha from NBA Summer League, ngayon nga po sa FIBA Olympic Qualifying Tournament, it will affect a lot. And for the concerning teams, aanuhin mo yung may basketball skill, may IQ, matangkad, injury prone naman. As we can see sa mga balita, social media, na mas marami pang mga big man, hindi lang po si Kai Sotto ang nagpapakitang gilas ngayon. Hindi po magiging maganda sa resume ng isang player kung puro injury yung kanilang mababasa. At kahit pa malakas ang koneksyon ng yung agent, Kai Sotto, sa'yo lahat magsisimula.